Kanina po merong grupo ng mga abogado na identified kay Vice President Sara Duterte, humihingi ng temporary restraining order sa Supreme Court para ipahinto itong mga impeachment hearings diyan po sa House Committee on Justice. Of course, may reklamo sila sa due process, hindi raw tama yung standards sa ginamit doon sa impeachment complaints against the Vice President versus those against the President. Ang tanong ko po rito, no? Very very meticulous naman, no? Objectively itong mga nasa Kongreso ngayon. Step by step, mukhang takot nga sila magkamali given the Supreme Court ruling last year. Ito po ba isang bagay na dapat panghimasukan muli ng Korte Suprema ngayon? Well, first of all, Sara Duterte is not a petitioner, no? This is the group of Attorney Torion as third parties. So, ang unang dyan, mate-technical sila. Wala silang standing to sue. Dahil, as a taxpayer, hindi yan that is not sufficient ground dahil this is an impeachment. At saka, dapat si Sara mismo mag-question. Pag hindi question niya ni Sara, walang standing yan. Ang tingin ko, itatapon niya ng Supreme Court because hindi naman kasama si Sara sa petition na ito eh. Tsaka napakado ito. Sole the House has the exclusive power to initiate impeachment. Eh ang papasok dito, somebody who's not being impeached. Walang walang nexus eh. So dapat si Sara mismo ang mag-file ng petition. I don't think the Supreme Court will bother with them, no? Okay. Mukhang hindi papansinin po ito. Pero kung sakaling si Sara Duterte mismo yung dumulog sa Supreme Court at hilingin po na ipahinto itong impeachment hearings, kasi yung arguments naman itong mga abogado, ito rin naman po yung arguments ng kanyang kampo doon sa House Justice Committee. Do you think dapat po bang patulan din yan ng Korte Suprema? Well, ang tingin ko, walang ground eh. Kasi ang ground lang nila now, hindi pwede mag-trial. May tinawag ng chair ng Committee on Justice mini-trial. But that is just a term. But what they're actually doing is following their rules. The impeachment rules. Yung yung term lang ginamit, mini-trial, that is their only basis to question it in the Supreme Court. But that is not what is happening sa committee. Their committee is actually following the rules of impeachment. So, wala. I think itatapon din ng Supreme Court yan, no? Ako, ang tingin ko rito, maliwanag na nagpapanik na, no? At hindi lang yan in isolation. So, itong panawagan nila na TRO, so ito na ang pinakang desperate act to stop the impeachment hearings na nangyari sa Kongreso ngayon. Kasi alam nila, sa April 14, magkakalabasan na ng mga ebidensya. Ayaw nilang mangyari yon. Kasi gusto nila yung mga supporters ni Duterte ay pa rin, continue na maniwala sila na mga santo itong mga sinusuportahan nila. Yun. Then, hindi lang yan. Before that, makikita nyo yung mga ibang mga talking heads nila, talagang nananawagan na wag na raw muna mag-impeachment at unahin daw muna itong oil crisis. Ang sinasabi ko nga dyan, yung disenyo ng ating gobyerno ay supposed to be magmumultitask ito. Dapat yung government by design, 3 branches of government ito, should be able to absorb various problems happening simultaneously. So yan yung multitasking. At to be fair sa Kongreso, inuna nila yung pagpasa yung pag-suspend ng excise tax. So kumbaga, inuna din nila yung legislative work na yon para wala nga masabi na hindi pina-prioritize yung crisis. Tapos itong Marcos administration naman, nag-shoot out sila ng national declaration ng national emergency declaration at nag-lay out sila ng iba't ibang mga policy alternatives para ma-address yung crisis.
At itong yung iba pang sinasabi nila, talagang ito na nga, may 18 ex-soldiers ito, pang-divert. So lahat na ginagawa para lang mapigilan yung paglalabas ng katotohanan sa mga susunod na hearing sa House. Okay. Pero ikinagulat niyo pa ba itong petition dyan sa Supreme Court? Although I'm not sure dahil hindi naman mismong petitioner dito ngayon si Vice President, no? Hindi pa. Kanina kausap ko po si Justice Carpio, sabi niya baka hindi pa malamang hindi patuloy ng Supreme Court yan dahil walang standing o walang nexus dahil hindi naman sila impeached officials o ini-impeach, hindi po ba? Pero kinagulat niyo pa ba yan? Mukhang yun nga mukhang they're doing everything not to hold a trial or hearing of any sort kung saan ilalabas o pwede mailabas yung mga ebidensya, hindi po ba? Alam mo Christian, ito kahit sabihin natin wala silang standing, pero ito na yan ay mga float, mga trial balloons leading to an eventual stoppage of the hearings para nga ma-preempt yung paglabas ng ebidensya. At ang impormasyon ko ay mismo yung mga former Duterte officials, cabinet at pamilya mismo ang tumatawag sa mga ilang miyembro ng hudikatura ng Supreme Court at talagang naniningil ng utang na loob para lang mapigilan itong trial na ito.